Good day mga ka-tutorial. Ang gagawin po natin ngayon ay syempre colored portrait na naman. Hindi ko alam kung sawang-sawa na ba talaga yung ibang manood ng mga tutorial video natin kasi halos puro portrait na lang yung tinuturo natin dito. Wala po akong magagawa sa bagay na yon kasi halos puro portrait din po talaga yung pinapagawa sa akin. Black and gray at saka colored. Ang magagawa ko lang talaga, gawan siya ng maiksing video para makapagturo o ma-share ko sa iba yung mga nalalaman ko at saka yung experience ko, baka sakaling makatulong naman doon sa mga gusto matutong mag-portrait at saka sa mga baguhang artist na nangangarap matuto ng pagpo-portrait. At yun na nga, kahit papano pala nakakatulong din pala tayo sa mga baguhang artist at saka doon sa mga gusto matutong mag-portrait. Kasi may mga nagsisend sa akin nung gawa nila. Sinunod daw nila yung mga tinuturo ko dito. Ginaya daw nila yung mga sinasabi ko o yung mga pamamaraan ko sa paggawa ng mga portrait. At nakita ko naman yung improvement ng mga dati nilang gawa at saka yung mga bagong gawa nila ngayon. So nakakatawa lang dahil kahit papano pala nakakatulong tayo sa paggawa ng mga simpleng tutorial video kagaya nito. Kaya yun, simulan na uli natin ang pagtuturo. Bali dito, inuna muna natin yung ibabang part. Ang kulay na ginamit natin dyan, wala kasi ako nung kulay na nando sa reference. Ginawa ko kung ano na lang yung kulay na meron ako na medyo mahahawig dun sa kinokopya natin. Yun na lang yung ginawa ko. So ang ginamit ko dyan, royal blue at saka midnight blue dun sa kulay ng damit. Tapos yung mga dark part niya, solid black yung ginamit ko dun. Base na rin dun sa reference. Dito naman sa may leeg niya, gumamit na tayo dyan ng brown. Yun yung parang guhit-guhit sa leeg. Tapos gumamit din tayo ng medium brown, dark skin tone, medium skin tone, medium flesh tone. Yun po yung mga ginamit natin dito sa parte ng leeg. Yung kasi yung mga nakikita ko dun sa kinokopya ko, kung mapapansin nyo, maliit lang yung pinakaleeg pero napakaraming kulay nung ginamit natin. Ganun kasi dapat tayo kabusisi sa pagtingin ng kulay sa reference tsaka yung ginagawa natin na tattoo. Kung sakaling wala naman tayong mga available na kulay na kailangan nating gamitin, pwede tayong mag-mix o kaya pwede nating palitan ng kulay basta medyo malapit dun sa kulay na nasa reference. Kailangan hindi lalayo ng sobra. Kailangan medyo hawig pa rin yung kulay para magawa natin na maayos, lalo na sa mga ganitong pyesa, mga portrait. Kagaya nung ginawa ko dun sa damit, wala akong available na kulay na ganun. Yung ginawa ko, ibang kulay na lang yung ginamit ko. Medyo mas dark nga lang yung nasa reference. Pero hindi naman masyadong ganun kakomplikado kasi damit lang naman. Kumbaga ginawa ko naman lahat ng detail dun sa damit. Yun nga lang, medyo yung kulay niya hindi ganun ka-dark. Dito sa labi, ang ginamit natin na size ng needle dito kanina, 3RL. Yun po yung mga pinang-detail natin sa ngipin, sa hugis ng labi niya. Tapos yung pinang-detalye natin doon, dark magenta sa babang labi niya. Tapos yung sa ibabaw niya, kulay brown naman. Magkaiba po yung yung kulay ng labi doon sa reference na kinokopya natin. Tapos yung pinakasulok, yung gilid ng ipin, kulay black naman yung kinulay natin doon. Tapos dito, ang ginamit na natin na pang-shade sa labi niya, 9 Magnum. Pwede po kayong gumamit ng mas maliit na size ng Magnum. Pwedeng 5 Magnum o kaya 7 Magnum. Kung sa tingin nyo, yun yung tamang size na makakapag-shade kayo na maayos. Yun po yung gamitin nyo. Yung pinangkulay ko doon sa ibabang labi, kombinasyon siya ng dark magenta at saka ng medium skin tone. Doon naman sa itaas na labi, kombinasyon ng brown at saka ng medium flesh tone. Magkaiba po yung skin tone at saka yung flesh tone. Ang diskarte ko naman dito sa paggawa ng parang bagong tabas na bigote at saka balbas, mababang bolts lang yung ginagawa ko, tapos liner yung ginagamit ko. Tapos para akong nag-shade na pointillism, pwedeng circular, pwedeng cross-hatching. Basta gayahin mo lang kung ano yung nakikita mo dun sa reference para magaya mo yung itsura ng bigote or balbas na parang bagong tabas. Kaya mababang bolts naman yung ginagamit natin sa ganun para mas magawa natin ng maayos yung mga tuldok-tuldok o yung pointillism na kailangan nating gawin para mapalabas talaga natin yung itsura ng balbas at saka ng bigote. So yun yung pinakamagandang paraan para magawa natin yun sa pamamagitan ng mababang voltahe.
Yung mga pinandetalye natin sa mukha, gumamit din tayo dyan ng liner lang. Pwedeng 3RL, pwedeng 5RL. Tapos ang diskarte ko, papasadahan ko uli siya na Magnum naman yung gamit para yung mga pagkasolid nung pagkakagawa natin ng detalye sa mata, sa ilong, sa labi niya, mapatay natin. Kumbaga, yung pagkasolid niya kasi, parang matigas yung dating. Ngayon, papasadahan uli natin ng Magnum. Kasi sanay ako sa Magnum, sa mga ganitong detalye, sa mata, sa ilong, sa bibig. Magnum yung pinang sisigunda ko para palambutin yung solid na pagkakadetalye ko kanina para mapalabas din talaga natin yung pagka-realistic ng mga importanteng detalye kagaya nitong mata, ilong, tsaka bibig. Tapos sa kabuuan ng muka, 15 curve Magnum o 15 round Magnum na yung ginamit natin doon para sa smooth shading. Dito, nag-highlight na tayo. Ang gamit ko dito, 3RL sa mga maliliit na detalye na kailangang i-highlight. Liner lang po talaga yung ginagamit ko. Tapos kapag medyo malapad naman yung i-highlight natin, pwede tayong gumamit ng mga shader. Pwedeng Magnum o kaya curve Magnum. Tapos add lang tayo ng konting background, okay na. Sa huli ako naglalagay ng background kasi minsan may mga client talaga na nagtitiis lang para matapos lang yung pyesa na pinapagawa nila. Ngayon, parang ayaw na nila palagyan ng background kasi masakit na nga talaga. Pero sinasabi ko minsan na kahit maliit lang, kaso pag talagang hindi na kaya, wala tayong magagawa. Siyempre, siya yung nasasaktan eh. At yun, hanggang dito na lang. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat palagi sa pagsuporta nyo sa mga gawa ko. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City. Pagpalain po sana tayong lahat. Mapagpalang araw.